Sa isang islang nasa silangang bahagi ng Pilipinas, isang dalagang si Denise sa mga chambermaid ng Villa Resort Amanyara. Matagal na siyang malayo sa kanyang pamilyang nasa Antipolo, ngunit malugod siyang nagtitiis para lamang makapagpadala ng pera. Ay, kung ganito ba naman kakisig at kagwapo ang view ko sa islang to araw-araw, gugustuhin ko pa bang bumalik sa pamilya ko na wala na mag-ibang alam gawin kung hindi ang maliitin ako't hinga ng pera? Tila nangangarap na aniya sa isipan habang nakatanaw sa anak ng boss nilang si Sir Mark. Hoy Denise, bakla ka ng taon. Huwag mo namang tunawin yung si Sir Mark ko. Untag sa kanya nang kasama sa trabahong si Trisha. Napanguso si Denise. Hindi ko naman tinutunaw. At saka, huy, huwag kang maingay dyan. Baka marinig ka niya. O siya, pagkatapos mo niyan, doon na tayo sa kwarto ha. Magpapabunot pa ako sa'yo ng puting buhok eh. Tsaka maaga tayo bukas. May parating daw na supermodel guest. Oo na. Pagkaalis ni Trisha, bumalik siya sa ginagawang pagsalansan sa mga gamit sa counter habang nakamasid pa rin siya sa VIP guest nilang si Sir Mark Arevalo. Matindi talaga ang atraksyon ng paghanga niya sa binata kahit pa sinasabi ng ilan na pilyo ito. Ay, wait. Natigilang wika ni Denise. Nakita kasi niyang lumapit kay Mark ng isang babaeng sexy at maganda. Mukhang kalmado lamang lalaki pero ang babaeng yon agresibo dahil tinangka nitong halikan ng lalaking kanina pa niya sinasamba sa tingin. Napangiti nilang si Denise nang umiwas si Mark. Ilang saglit pa siyang nagmasid sa dalawa at ganoon na lang ang gulat niya nang makita may nilagay sa inumin ni Mark ang babae. Puting pulbos yun at agad niyang pinagpalagay na lason. Painom na sana si Mark nang awatin niya to. Sir! Sir Mark! Humihingal siya nang makalapit at awatin ang lalagukong baso ng binata. Bumuhos ang likidong laman ng baso kasabay ng pagkadaos-dos si Denise sa pundilyo ni Mark. Oh my God! Dinig ng chambermaid na bulalas ang tinig ng babae. Si Sir Mark na may napamura. Well, nagmura rin naman sa kanyang isip si Denise dahil first time niyang makadaos-dos sa matigas na nasa pagitan ng isang lalaki. Naku, sorry po. Nanghingi siya ng paumanhin, pero inosenteng hinapos naman niya ang alaga ni Mark na para bang hindi niya talaga alam na mas lalong mababasa yun sa ginagawa niya. Mark just laughed. Si Candy naman, biglang binalya si Denise. Hoy! Piggy chambermaid ha? Get lost, okay? Ikaw mag-lost. May gagawin kang masama kay sir eh. What? Gumagawa ka ng kwento ha? Bago pa sila magpang-abot, hinila na ni Mark si Denise. What is it, miss? Anong ibig sabihin ng eksena kanina, ha? Saglit siyang napipi. Topless pa rin kasi si Mark at bahagya pang basa ang buhok dahil kakapatuyo lang itong gamit ang tuwalya pagkatapos itong mag-swimming sa pool. Hey, untag ni Mark sa kanya. Oh, kasi sir, may nilagay po sa inumin niyo si Ma'am Candy. Nakita ko po. Ano? Hindi lang po ako sigurado kung ano yun. Pero hindi naman po tama yung ginawa niya, di ba? Tumango si Mark bilang pagsang-ayon. Thank you. Hinaplos pa ni Mark ang balikat niya bago nito binalikan si Candy. Nadinig niyang pinaiinom ni Mark sa babae ang hawak nitong inumin at tumanggi ang babae. Ilang saglit pa nga lang, pinahuli na ni Mark si Candy sa mga lokal na mga pulis sa isla. Pagkatapos ng insidenteng yun, inimbitahan siya ni Mark sa villa nito. Pinatawag niyo po ako, sir. Ngumiti ang lalaki saka siya inimbitahang maupo sa pagkainang kasama nito. Oo, maupo ka. Pinatawag nga kita. Bakit naman po, sir? Kailangan niyo po ba ng maglilinis po sa kwarto niyo o sa banyo ninyo? My villa is fine. Gusto ko lang talagang magpasalamat sa iyo. Kung hindi mo nakita ang ginawa ni Candy, malamang wala na ako ngayon. You saved my life, Denise. Marami ring taong umasa ng pagkatapos ng bakasyon na to. Makakabalik ba ako ng buhay at ligtas? At dahil sa ginawa mo, nailigtas mo din ang kabuhayan ng mga empleyado ko. Ginawa ko lang naman po ang sa tingin ko'y tama, sir. Tsaka tungkulin po namin dito na mapangalagaan ang kaligtasan po ninyo. I know. Kaya nga bilang pasasalamat, I want to take you to dinner. Sa totoo lang, hindi niya na napansin ang mga pagkaing nasa mesa
dahil mas interesado siya sa lalaking kaharap niya ngayon. Baliwala kay Denise ang taglay na kayamanan ni Mark. Ang nagustuhan niya sa lalaki ay ang pagiging magalang nito sa lahat. Pantay ang tingin nito sa kapwa nito mayaman at sa katulad niyang simpleng tagalinis lamang. Halos 2 linggo na nilang guest si Mark sa hotel na yun at lahat silang mga staff, iisa ang sinasabi, mabait si Mark Arevalo. Thank you, sir. Kaso bawal po kasi kaming makisalo sa pagkain ng mga guest Nakausap ko ng manager nitong Amanyara. Don't worry, my dad freaking owns this place. Bayad ko na rin ang gabi mo. Pagkasabi noon ni Mark, ay may narinig nga siyang tunog mula sa kanyang cellphone. Notification yon na may pumasok na 100,000 piso sa account niya. Nalula si Denise. Sir, sobra naman po yata to. Kulang pa nga yan Alam kong hindi ko mababayaran ang pagiging mabuting tao mo. Bayad ko yan sa oras mo. Pero sir, pumwesto si Mark sa likod niya at pilit siyang pinaupo sa kaharap nitong mesa. Nahihiyaman ngunit sinabayan na din ang kumain ng lalaki. Maraming may gustong mawala na ako, lalo na sa kumpanya namin. Kaya hindi ako nagkamaling dito nagpunta. Maraming taong mapagkakatiwalaan dito at isa ka na dun. Alam ni Denise na namumula na ngayon ang kaning pisngi dahil sa sinasabing yun ng binata. Sabihin mo nga sa akin, Denise. Ano bang ang iisa mong hiling? Naipaliwanag ko naman sa'yo kung gaano kaimportante ng ginawa mo para sa akin, di ba? At sa negosyo at mga tauhan ko. Gusto ko talagang makabawi sa'yo. Anything. Say it. Ibibigay ko. Marahas na napalunok si Denise. Kung may gugustuhin man siya ngayon, siya na'y nasa edad 32 na. Iyon ay may makasiping na lalaki. Oo, nakakahiyaman Matagal niya ng pangarap yun dahil wala namang magkagusto sa matabang babaeng katulad niya. Sir, kung hilingin ko po bang isang gabi sa piling ninyo, pagtatawanan niyo po ba ako? Ngunit imbis na tumawa, ay mas kuladong ngumiti ang lalaki. Why would I do that? Sigurado naman akong narinig mo ng tungkol sa pagiging generous ko, di ba? Huwag kang mahiya. Gamit ang daliri, inangat ang binata ang chin ni Denise at saka mata sa mata siyang kinausap. Normal lang na may ganyang kahilingan ng isang tao. Kaya lang, hindi naman kasi ako mapagsamantali. Mas lalong hindi rin ako santo. Kung ikaw na bang may gusto, ayaw pa ba ako? I also have one word. Pagkasambit nun, may dinukot sa wallet ng lalaki, rubber protection. Nilagay sa palid ni Denise, saka siya walang pahintulot na hinalikan nito. Sunod na namalayan ng dalagay, nasa malambot na kama na sila at tumatalbog na siya na tila bola dahil sa kanyang katabaan at sa kiliting ginagawang pagpapala sa kanya ni Mark. Hindi rin naging marahas ang binata sa pag-angkin sa kanya, lalo pangat wala siyang karanasan. Malaki ang pasasalamat ni Denise dahil hindi siya mamamatayang birhen at sa mabangong pogi niya pa naibigay ang kanyang pagkababae. Kinabukasan, sampalang gumising kay Denise sa tabi ng gwapo niyang unang pag-ibig. Anong ginawa mo sa kwarto ni Sir Mark? Nang hihilakbot na tanong ng babaeng sumampal sa kanya, si Miss Leah. Ito ang manager niya na may gusto din kay Sir Mark. Sa lakas ng pagkakasampal ito sa kanya, tumasik sa kung saan ang hikaw niya at hindi niya na nagawang pulutin pa yon dahil nagbubunga nga na ang manager nila. Pagtingin niya sa kanyang tabi, wala na ang lalaki, kaya naman gamit ng kanyang buhok, kinaladkad siya ni Leia palabas ng resort. Teka, Miss Leia, kinausap na ni Cersei. Hindi niya natapos ang sasabihin nang ihagis na sa kanya ni Leia ang mga gamit niya sa tulong ng iba pang staff sa resort. Nakatanaw lang ang kaibigan niyang si Trisha. Alam niyang gusto siya nitong tulungan pero dahil sa galit ng manager nila ay hindi na ito makaawat. Ang kapal ng mukha mo, pati ang bilbil mo. Nakakahiya ka. Ginayuma mo pa talaga ang gas natin. Lumayas ka ngayon din. Sinisisanti na kita. Po, Miss Leia, pakiusap po. Umiiyak ng sabi habang lumuluhod. Pakinggan niyo po muna ako. Wala ka nang pwedeng sabihin pa para mabago pang desisyon na yan. Kahit ang amo ko, sumasang-ayon na sisantihin ka. Trabaho to.
Hindi kabaret na pwede mong pagkalatan ng kalandian mo. Iyak na lamang nagawa ni Denise bago sumakay sa bangka pabalik sa Batangas. Dala niyang mga gamit at ang cellphone nang bumalik siya sa pamilya niya sa Antipolo. Nakarating na agad sa tatay niya ang balita tungkol sa pagkakasisante niya sa private hotel and resort na kanyang pinapasukan. Kaya imbis na tanggapin siya ng bukal sa loob, tinaboy lang siya ng kanyang ama. Walang hiya kang babae ka. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Nakakahiya ka sa kumpare ko. Siya pa naman nagpasok sa'yo sa trabahong yun para makatulong ka sa akin. Pero anong ginawa mo ha? Pumatol ka sa isang guest. Kung inaakala mong makakatira ka dito dahil lang sa parehas tayo ng apelido, nagkakamali ka. Lumayas ka na ngayon din. Pero tay, Huwag mo akong matawag-tawag na tatay. Alam mo namang anak ka ng nanay mo si ibang lalaki, hindi ba? Ngayong wala na siya, mas maigi pa nga sigurong lumayas ka na. Malas ka lang naman sa buhay namin eh. walang nagawa ang dalawa niyang nakakabatang kapatid sa ginawa ng tatay niya. Mga menor de edad lang ang dalawa niyang kapatid na lalaki. At tama nga ang tatay niya. Hindi ito ang tunay niyang ama. Pagkamatay ng nanay niya, humanap na agad to ng trabaho para sa kanya, para maalis siya sa bahay nito. Dahil walang ibang mapuntahan, napilitan si Denise na umalis doon at gamitin ang perang binigay sa kanya ni Mr. Mark Arevalo na ibabalik niya sana. Pero saan ba niya ibabalik? Hindi naman niya na makontak si Mark. Hindi din naman niya pwedeng papanagutin si Mark sa nangyari sa kanilang dalawa. Dahil ang naganap sa pagitan nila ay bunga lang ng tawag ng laman at nakagustuhan ni Mark na bigyan siya ng pabuya. Hindi naman ito sinabing mas higit pa doon ang nararamdaman nito para sa kanya. Kaya naman nagpatuloy si Denise sa buhay. Gamit ang 100,000 piso, nagtayo si Denise ng isang maliit na cake shop kung saan siya lang nagbibake at gumagawa ng lahat. 1 buwan mula nang maitayo ng maliit na cake shop, inimbitahan niya si Trishang magtrabaho doon kasama siya. Talaga? Sige, game ako dyan Yun ang sagot ng kanyang kaibigan sa alok niya nang papuntahin niya ito sa bago niyang bahay. Salamat Trisha ha. Kailangan ko na rin kasi talaga ng tulong Madami na rin kasi ang online orders ko. Hindi ka na talaga tinanggap ng tatay mo? Malungkot siyang umiling. Hindi na Magkanya-kanya na daw kami. Wala naman kasi si nanay Hindi ka naman yata talaga tinuring ng anak ng tatay mo. Hayaan mo na. Sana lang magtagumpay itong negosyo na to para matulungan ko pa rin ang mga kapatid ko. Andito na ako Malamang magtatagumpay ka, no? Kaya nga ikaw Naputol ang pagsasalita ni Denise nang makaramdam ng pagkahilo. Oh, napano ka? Wala to. Tubig lang ang meron ako ha. Ililibre na kita ng milk tea. Nakuha ko na ang separation pay ko sa resort. Talaga? Nag-resign ka na pala? Hindi mo ba nabasa lahat ng message ko sa'yo? Sabi ko nga sa'yo nag-resign na ako, diba? Wala ka na dun Wala na akong kaibigan. Pasensya ka na talaga, Trisha ha. Antok na ako nang magka-chat tayong dalawa Okay lang. Boss na kita ngayon Hindi mo ako boss. Business partners tayo. Okay. Painom na muna ha. Dire-diretso si Trisha sa maliit ng kusina. Pagbalik nito, nakita ni Trisha ang walang malay si Denise. Pagmulat ni Denise ang mga mata niya, nasa ospital na siya. Grabe ang nervyos ko sa'yo, girl. Akala ko inatake ka na sa puso Stress lang siguro to. Sabi niya habang nag-aayos na para umalis. Inawat siya agad ni Trisha. Gaga ka ba? Ano bang stress ang pinagsasabi mo? Buntis ka. Pakiramdam ni Denise, umakyat sa utak niya lahat ng dugo sa kanyang ugat. Ha? Hindi. Imposible. May ginawa silang test sa'yo, kaya sigurado kaming lahat na buntis ka. Hindi. Pakiramdam niya tatakasan na naman siya ng ulirat. Talaga bang may nangyari sa inyong dalawa ni Sir Mark? Wala nang dapat na makaalam nito, Trish. May sariling buhay si Sir Mark. Hindi naman niya sinabing pananagutan niyo yung nangyari sa amin Binayaran niya ako dahil niligtas ko siya at hindi ako tumutol ng gabing yun Kaya hindi na dapat pang makarating to sa kanya.
Eh di sige. As if namang makikita ko talaga si Sir Mark, diba? Ang iniisip ko lang naman ikaw. Kawawa ka naman eh. Itutuloy mong pagbubuntis samantalang siya mamumuhay ng binata. Ayos lang yun sa akin eh. Walang kahit na sino nagparamdam sa akin ng pagmamahal eh. At ngayong nabigyan na ako ng anak, alam kong hindi na ako mag-iisa. Maging kasama mo naman din ako. Basta, ninang ako ng anak mo ha. Wala naman siyang naging ibang matalik na kaibigan sa eskwela noon dahil abala siya sa pagtatrabaho. Kaya si Trish lang din naman talagang magiging ninang ng magiging anak niya. Pagkalipas ng 5 buwan, isang masamang balitang natanggap niya mula sa kaning OB. Kailangan mong magbawas ng timbang, Miss Santos. Sinisikap ko naman po, Doc. Well, kailangan mong seryosohin ang pagpapapayat, Miss Santos. Kung hindi, malalagay sa panganib ang mga anak mo. Mga anak po? Tama. Tama ang pagkakarinig mo. Mga anak. Kambal po ang anak ko. Hindi lang twins ang mga anak mo, Miss Santos. Quadruplets sila. Po? Yes, and this is very rare. Ang sabi mo noon, wala kang asawa o nobyo. Pero sa tingin ko, dapat mong ipalam sa ama ng mga bata para meron ka sanang makatulong sa... Natigilan ng doktora sa pagsasalita nang makita nga nalungkot siya sa mga sinasabi nito. Oh, pasensya ka na kung nakikialam ako sa ama ng mga anak mo. Mahirap kasing buhay ng quadruplets eh. Concern lang ako sa'yo. Maya-maya, may inabot sa kanyang doktora. Kung mahihirapan ka sa pagpapalaki sa mga bata, eto ang isa mo pang option. Nabasa niya sa papel na inabot nito ang tungkol sa isang bahay ampunan niya. Agad ang sinaoli ang papel sa doktora. Sorry po, pero wala po akong balak ipaampun ng mga anak ko. Tumayo na siya agad at naghanap na lang siya ng ibang OB na titingin sa kanilang mag-iina. Oo't natatakot siyang harapin ang pagiging ina ng 4 na bata, pero sigurado siyang hindi niya ipamimigay ang kanyang mga anak. Ang ginawang pagpapapayat ay di pinagsisihan ni Denise. Nagkaroon kasi siya ng 4 na malulusog na anak at sa pagtungtong ng mato ng 7 taon, naasahan niya ng mato sa pagbabantay sa maliit ng cake shop. Kasama pa rin niya si Trisha at ito nga ang tumatayong pangalawang ina ng quadruplets niya. Oh, ayan na palang mama niyo eh. Anunsyo ni Trisha nang makita siyang pumasok sa gate nila. Mama, tulungan na po kita. Salamat, Marcos, anak. Ang panganay niya sa 4 na si Marcos talaga ang laging handang tulungan siya sa pagbibitbit ng mga pinamili. Samantalang ang 3 niyang anak na babae ay oosyoso lang sa dala niya. Masalubong po ba yan, Mama? Oo, mahal ko. Ay, kaya ang tataba na namin ng mga anak mo eh. Spoiled sa merienda. Talaga nga pala, nakuha mo yung pwesto sa mall? Oo, kaya nga start na itayo ng stall natin bukas. Pagkatapos ng 1 linggo, doon tayo sa mall magtitinda ng cakes. Nagbunyi ang mga anak niya si Trisha. Mayaman na tayo, Mama. Ano ka ba? Hindi pa, Diany. Yayaman lang tayo kapag may daddy na tayong CEO. Diandra, saan mo naman nakuha yung ideya na yan, ha? Doon po sa pinapanood ni Tita Trisha sa TV. Ang yaman ng CEO, Ma. Anak, hindi nyo kailangan ng daddy na CEO. Dahil CEO ang mama ninyo. Hindi pa nga ganun kayaman pero hindi naman ako nagkukulang sa budget natin, di ba? Nakakapag-school naman kayo. Oo nga, Diandra. May banyo tayong maganda. Tapos may rep tayo TV. Palagi pa tayong may baon. Yung ibang kaklase natin sa school palaging walang baon eh. Saad ni Marcos. Kuya Marcos, kung mayaman tayo, bakit naka-tricycle tayo papasok sa school? Nakita ni Denise na pinandilatan ni Trisha ng mata si Diandra na nahahawa na dito ng kakano dito ng teleserye. Nako, yung ibang bata nga naglalakad. Nahihirapan ka na sa tricycle ha, Diandra? Mainit kasi dun, titi. Masikip pa. Huwag na nga kayong magtalo-talo. Pag kumita tayo sa mall, bibili na si mama ng sasakyan para ihatid sundo ko na kayo sa school.
Si Dandra at Diani lang natuwa. Ang dalawa kasi ang palaging nagkakarashes kapag mainit, samantalang si Marcos at Daisy katulad niya. Matibay ang balat. Pero lahat ng kanyang mga anak, tiyak nang nagmana ng talino kay Mark dahil hindi na kailangang tutukon sa school ang mga bata. Lahat ng mga to'y matatalino at bukod doon, may kanya-kanya pang talento ang mga anak niya. Si Marcos mahilig sa basketball. Si Diane at Deandra naman, sing and dance ang talent. At si Daisy na bunso, mahilig gumawa ng accessories. Ang hikaw niya ngang walang pares ay nagawa nitong kwintas sa tulong ni Trisha. Mama, tapos na po yung kwintas na ginawa namin ni Tita Trisha. Sabi ng bunso niya ng ang mga babae naman niyang anak ang hinatid niya sa kwarto ng mato. Talaga? Opo, ito po. Masayang inabot sa kanya ni Daisy ang kwintas. Ginawang pendant ni Daisy ang hikaw niyang wala ng pares na bigay nun sa kanya ng kanyang namayapang ina. Thank you, bunso. Mama, ginawan din po kami ni Daisy ng bracelet. Pati si kuya meron. Very good naman si Daisy. Magkano naman para dito sa kwintas? Paglaki ko nilang po ang bayad, Mama. Ibawas mo nilang po sa tuition ko. Ikaw talaga, anak ko. O sige na, matulog na kayong tatlo. Naunahan ba kayo ng Kuya Marcos niyo sa pagtulog, oh? Hinalikan niya ang tatlo niyang prinsesa bago nahiga ang mga to at pumikit. Nang masigurado niyang mahimbing nang natutulog ang tatlo, ay bumaba na siya sa sala para makipagkwentuhan kay Trisha. Alam mo ba, nagtatanong ng mga bagets. Pagsisimula nito, pagkaabot niya ng hot chocolate sa kaibigan. Anong sabi mo? Sabi ko lang, hindi ko alam. Ayun naman pala, nasagot mo na. Bakit? Sa tingin mo ba, hindi na ulit nila itatanong yon? Trisha, mas marami pa tayong kailangang intindihin. Lalo na tilipat na sa mall ang cake shop natin. Mas importante na yan sa'yo kaysa kay Sir Mark o kahit nasa pagjojowa? Ang tagal-tagal na ng 7 years. Magwawalong taon na nga eh. Ang laki na rin ng pinayat mo. At sa totoo lang, ready ka na physically magmahal muli. Ewan ko lang yung puso mo. Napabuntong hininga siya. Konti na lang kasi. Makukumpleto ko na yung pambayad ko sa kanya kasamang interes. Kaya mas importante ang trabaho. Isa pa, 4 na batang pinag-aaral ko. May empleyado na rin tayo. Hindi na ako pwedeng bumalik sa dati. Yung babaeng walang ibang hangad kung hindi ang mahalin. Sa ngayon, kontento na ako sa pagmamahal ng mga bata. Hindi na ako maghahangad pa ng iba. Ay, ayaw mo lang aminin na mahal mo pa rin si Sir Mark eh. Pero sige, hindi naman kita mapipilit kung makipag-date ka ulit. Tama ka. Mas importante sa panahon ngayon ang maging successful. Ang akin lang eh, sayang naman yung ganda mo. Nagkatawanan na lang sila. Sa kabilang banda, nananatiling single ang CEO ng Monster Mall na si Marcelo Arevalo. Mark, insan, gusto mo raw silipin yung construction sa likod ng Moonstar? Hindi pa raw safe doon eh. Pero basta may suot na protective gear, pwede ka nang magpunta. Ganun ba? O sige, mamaya na lang pagkatapos ko dito. Nailing na lang ang pinsan niya nang makita siyang tinitingnan ng kanyang email. Alam na kasi nito ang ginagawa niya. Tandaan mo ha, hindi mahirap hanapin ng taong hindi nagtatago. 7 years, Mark. Hanggang ngayon wala ka pa rin lead tungkol dyan sa babaeng hinahanap mo. Hindi mo nga alam ang totoong pangalan eh. Sketch lang ang meron ka at isang pares ng hikaw. Paano kung hindi na ganyan itsura niya ngayon? At paano kung hindi naman pala sa kanyang hikaw na yan? Kung hindi ka naman naaapektuhan ng paghanap ko, ang mabuti pa ay padala mo na dito ang protective gear na sinasabi mo. Hindi ko kailangan ng opinion mo tungkol dito. Hindi na nga nagkomento pa si Henry sa kanyang pinsan. Okay, boss. Kasama naman ni Denise ang mga anak niya sa unang araw ng cake shop nila sa Moonstar Mall. At dahil maraming nakapilang customer, minabuti niyang tumulong sa mga staff niya. Ganon din ang ginawa ni Trisha, kaya si Marcos lang ang nagbabantay sa mga kapatid nitong babae. Dindra, saan ka pupunta? Tanong ni Marcos sa kapatid. Magkahawak kamay ngayon si Dandra at Daisy. Diyan lang kami, kuya. May nakita kasi kaming bubbles eh.
magpaalam muna tayo kay Mama. Oo nga naman, baka mapalo tayong apat eh. Saglit lang naman kami. Sumama na lang kayo. Bilang si Dendrang madalas na promoter ng kakulitan, hindi ito nagpatinag sa kuya at ate nila at ni Daisy. Kaya ang dalawang mas naunang ipinanganak na sina Marcos at Diani, napilitang sumunod sa dalawang bunso. Sinundan nilang apat ang Bubbles hanggang sa dalhin sila noon sa likoding bahagi ng Moonstar Mall. May mga batang naglalaro ng Bubbles doon. Gustong sumali nilang Deandra at Daisy, pero pinigilan agad sila ni Marcos. Balik na tayo. Baka hinahanap na tayo nila Mama at Tita Trisha eh. Kuya, isaling muna tayo sa kanila. Mamaya pa naman tayo hahanapin nila Mama eh. Kasi busy pa sila sa tindahan natin. Dahil focus ang mga bata sa pagtatalo, hindi agad nila narinig ang sumisigaw na lalaki mula sa kabilang building na ginagawa. Hoy! Huwag kayo dyan! Baka kayong mabagsakan ng mga kahoy. Malapit ang quadruplex sa tambakan ng kahoy na gagamitin sana sa interior nang patapos ng gusali ng karugtong ng Moonstar Mall. Mahuhulog na sanang makakapal na kahoy sa apat nang maagap na saluhin yun ni Marcelo. Dahil sa ginawa ng binatang pagliligtas sa quadruplex, ay nahulog mula sa kamay niya ang hawak na hikaw. Ano bang ginagawa niyo dito, ha? Paangil na tanong ni Mark sa mga bata. Sorry po, sir. Naglalaro lang po kami dito. Napayakap agad kay Marcos si Danny at Deandra. Samantalang si Daisy na walang kamuwang-muwang, inuna pang pulutin ng hikaw na nahulog mula sa kamay ng lalaking nagligtas at sumita sa kanilang apat. Nahanap ko na, kuya! Yung hikaw ni Mama! Naagaw ng sinabi ng batang babaeng yon ang pansin ni Mark, kaya bahagyang nalusong inis niya sa muntik ng mapahamak ang apat na makukulit na batang yon. Sa akin yan. Akin na. Inilayo ng bata sa kanyang hikaw. Hindi. Sa Mama po namin to. Marcos? Diani? Dandra? Daisy? Napalingon silang lima sa hysterical na sigaw ni Denise. At nagulat si Mark dahil kahit payat na ngayon at todo posturang babaeng tumatawag sa apat na bata, ay nakilala pa rin niya to. Para pa nga siyang nastatwa sa kinatatayuan niya nang makita ng malapitan ng babaeng tinatawag na mama ng apat na bata. Samantala, kulang nilang paluin na ni Denise ang apat na anak sa lala ng nerbiyos na nararamdaman niya ngayon. Ano bang ginagawa niyo dito? Kanina ko pa kayo hinahanap. Hindi ba sinabi ko sa inyo kanina na dun lang kayo? Nagsiyak ng mga anak niya, kaya pinigilan niyang sariling mamalo. Anak mo sila? Niayaw niyang pansinin ng lalaking nagtanong noon. Mas inuna niyang tingnan kung nasaktan ba ang kanyang mga anak at kung may galos ang mga to. Pasensya na po kung napadpa dito ang mga anak ko. Hindi naman po nila alam na... Natigilan siya nang makita ang lalaking katabi nang nagtanong sa kanya kung anak niya ba ang apat na batang yon. Hindi lang kasi nakatingin sa mukha niyang lalaking yon kung hindi pati sa leeg niya. Mama, huwag ka na po magalit sa amin. Nakita ko na pong hikaw mo. Denise? Magkakaila pa sana siya nang tawagin siya ni Trisha. Ano, Denise? Nakita mo na? Natutop din ni Trisha ang bibig nang makita si Mark Arevalo. Siya ba yun? Nakita ni Denise na siniko ni Mark ang katabing lalaki. Hindi niya alam kung anong sasabihin, lalo pat naro ng mga bata. Mabuti na lang isinama na to ni Trisha sa loob ng mall. Miss, may ginagawa rito. Bakit hindi mo naman binantay ng mga anak mo? Pasensya na po, sir. Henry, leave us now. Leave us alone muna. Wala namang nasira sa mga gamit at walang napahamak. Bumalik ka na muna sa trabaho mo. Utos ni Mark sa pinsan. Napabuntong hininga na lang si Henry bago sumunod sa pinsang amo. Sir Mark. So, it's really you. Pagpasensya niyo na po sanang mga anak ko. Namamasyal ba kayo rito? Hindi po. May pwesto po kami sa loob. Kayo po, contractor po kayo? Hindi. Kamusta ka na? Kung hindi ka busy, I would like to invite you to... Hindi na pinatapos pa ni Denise ang sasabihin ng lalaki
dahil abala pa talaga siya. Pasensya na po, sir. Medyo busy lang po talaga kasi ako eh. Hinanap ko lang po ang mga anak ko. Babalik na rin po ako sa pesto. Okay, sige. I'll see you around. Payak lang siyang umiti sa binata bago bumalik sa pwesto nila sa loob ng mall. Ngayon palang humuhupa ang dagsa ng tao sa bagong bukas silang stall, kaya napagpasyahan niya yung Denise na sa bahay na lang niya kausapin ang quadruplets. Minabuti niyang pasakay na sa nirentahan nilang kotse ang mga bata at si Trisha para hindi na mangulit ang quadruplets doon. Maagang naubos ang mga cakes nila liban sa iisang slice. Thank you guys sa hard work ninyo ngayon sa soft opening natin. Bukas ulit ha! Nakangiting sabi ni Denise sa kanyang mga staff. May isang slice pa dito oh. Meriendahin mo na kaya? Alok niya pa sa kanyang cashier. Ma'am, may nagpa-reserve po niyan eh. Papunta na po yung 10 PM niya daw po kukunin. Sige, ako na mag-aabot. Umuwi na kayo para makapagpahinga na at nang hindi kayo mapuyat. Salamat po, ma'am. Matyaga nga siyang naghintay sa customer na nagpa-reserve ng isang slice ng cake. Ngunit walang dumating. Nagsasara ng mga katabi niyang stall. Magliligpit na sana siya ng... Kukunin ko na po yung cake. Sir Mark! Wala bang soft opening promo yan? Nag-iisa na lang ho kasi yan, sir. Ikaw na lang. Po? Pwede bang ikaw na lang? At ang oras mo ang kasama sa promo ng cake na yan? Sir, Mark na lang, please. Gusto kitang makausap. tungkol saan po, sir? About us. Us? Pinilit pa niyang umisi para mas matakpan ang tunay niyang nararamdaman niya. O wala naman pong us, sir. I get it. May asawa ka na. You seem very happy. Pero kailangan ko ng closure, Denise. I need to understand why you had to go and run away from me. Sasagot pa sana siya nang dumating si Henry. Andito ko lang pala, Mark. Kanina ka pa hinahanap ni Lady M. Susunod na ako. Agad na napapit lang si Mark, kaya agad na pinagpalagay ni Denise sa asawa niya ni Mark. Kaya nga hindi niya inaksaya ang oras niya at nagpaalam na. Aalis na ako, sir. Naghihintay na po kasing mga anak ko eh. Hindi na nga siya napigilan pa ng lalaki. Malungkot siyang bumalik sa kanyang mga anak. Oh, anong nangyari? Nanggigilid na ang luha niya pero pinunasan niya yun eh. Kahit tulog ng kanyang mga anak, ayaw niya pa rin umiyak. Denise, wala. Nagsara lang ako ng tindahan ko. Oh, nagsara ka lang? Eh bakit parang naluluha ka na? Paalis na ang sinasakyan nila nang makita nila sa labas sina Mark at Henry, kasamang isang babaeng magandang postura at mukhang sosyalin. Iyon na nga marahil si Lady M. May asawa na. Yun ang komento ni Trisha bago sila tuluyang makaalis sa lugar na yun. At hindi nga nagkamali ang kanyang kaibigan. Matamlay nga siya kinabukasan dahil sa nakita niya kagabi. Hindi naman na talaga siya umaasa na magkakaroon ng karugtong ang isang gabing pinagsaluhan nilang dalawa ni Mark. Pero nang makita niya to kahapon sa likod ng mall, yung espesyal na puwang sa puso niya nang nilian niya para kay Mark ay bigla bang nagising. May parte ng pagkatao niyang biglang umaasa na pwede pa. Pero ngayong nakita niyang kasama nito ang Lady M na yon, alam niyang malabong mabuo pa ang pamilya nilang dalawa. Mama, sorry po Huwag ka na po umiyak. Sabi sa kanya ni Daisy, saka ito yumakap. Hindi na po kinuha ng lalaki yung hikaw mo. Ito po. Kasalukuyan na siyang nasa sofa ng gabing yon at iniisip ang mga nangyari sa kanilang dalawa ni Mark sa nakaraan nang bigla na lamang siyang tabihan ng anak na si Daisy. Kinuha niya mula sa kamay ng anak ang nawalang pares ng hikaw niya. Si Mark palang nakapulot noon Paluin mo na lang po kami ni Ate Dandra, Mama. Kami naman pong nagpilit kila Kuya Marco sa Tati Diani. Hinagod niya ang likod ng anak. Hindi na kailangan pa kayong paluin. Nagsorry ka ni. Doon niya lang nakita ang tatlo pa niyang anak na nakasilip lang sa kanilang dalawa ni Daisy. Tinawag niyang mato kaya pinalibutan niya siya ng mga bata. Niyakap siya at hinalikan ng quadruplets. Mahal ka namin, Mama. Huwag ka na po umiyak. Paluin mo na lang po kami, Mama.
Pupwesto na sana si Dendra padapa para mapalo niya. Pero kinarga niya lang ito't hinalikan eh. Binigyan niya rin ng halikang 3. Hindi ko na nga kayo papaluin. Nag-alala lang talaga si mama sa inyo. Akala ko napalo na kayo. Basta sa susunod, huwag yun nang uulitin yun ha. Sumang-ayon ng mga bata. Pero dahil sa alam niyang nasa mall si Mark, minabuti niyang iwan nilang mga to sa bahay kasama si Trisha. Dahil unang linggo ng negosyo nila sa mall na yon, kailangan niyang isupervise ang lahat. Ang hindi niya alam, may palihim ding nagsusupervise sa kanya. Naramdaman na lang niya ang titig ng lalaking nakatayo sa hindi kalayuan. Hindi na nga siguro nakatay si Mark dahil bigla na itong lumapit sa kanya. Are you available now? Busy pa ho ako, sir. Pwede ko bang hiramin ng boss niyo sandali? Magpapadala ako ng tao na tutulong sa inyo. Hindi pa nga siya naka-oo. Dumating na agad ang sinasabi ni Mark ng mga tao. At hindi na siya nakapalag nang hawakan ni Mark ang kanyang kamay. At kalad ka rin siya palayo sa kanyang cake shop. Saan mo ako dadalhin, sir? Ayaw niyang maabalang mga mamimilit customer sa mall, kaya hindi siya nagpapalag mula sa pagkakahawak sa kanya ni Mark. Huwag ka nang magtanong. Sumama ka na lang. May iaalok ako sa'yo. Binitawan lang siya ni Mark nang makasakay na sila sa itim na elevator. Ano ho ba kasing kailangan niyo sa akin, sir? Kung balat yung singlin yung binigyan niyo sa akin noon dahil baka nabigla lang kayo, kaya ko na hong bayaran yun nga. Hindi na pinatapos ni Mark ang mga sasabihin niya nang sunggamban siya ng halik ng lalaki. Sinakop ng mga labi nito ang kanyang bibig, kaya hindi na siya nakapagsalita pa. Sa unay marahasang pagkakahalik nito sa kanyang labi, ngunit nang mas tumagal, ay mas naging masuyo na din ang galaw ni Mark sa kanyang labi. Gusto niya tuloy kastiguhin ang sarili dahil alam niyang pamilyado na si Mark. Kung hindi man ay may asawa ito at hindi siya masamang tao para mang-agaw ng asawa, kahit pa nga naanakan siya nito. Ngunit kahit alam niyang wala na siyang lugar ngayon sa buhay ng binata, ay hindi niya ito magawang maitulak. She's a willing victim. Kung biktima nga siyang maituturing. Nahinto lang ang paghahalikan nilang dalawa nang tumunog ng elevator. Indikasyon na narating na nito ang destinasyon nilang palapag. Pagtingin nilang dalawa sa labas ng elevator, nakatayo na doon ang isang sekretarya. Sir, on lunch po kaming lahat. Inayos si Mark ang bahagyang naggusot na polo dahil sa pagyuko nito mahalikan lamang siya. Okay. Have an extended lunch. Charge it on my tab. Huwag kayong babalik hanggat hindi ko kayo tinatawag. Yes, boss. Sa ibang elevator sumakay ang kanyang sekretarya, kaya nakalabas sila doon ni Mark nang wala nang ibang pares ng mga matang nakasunod sa kanilang dalawa. Kaya nang wala nang nakatingin, sinampal niya si Mark. Hindi man lamang nagreklamo ang binata. Tinitigan lamang siya nito ng mataman. Ano ho bang kailangan pa nating pag-usapan, Sir Mark? At bakit kailangan niyo pa akong halikan, ha? Unang-una, wala na akong pakalam sa perang binigay ko sa'yo nun. Like I've told you, para sa'yo talaga yun. Dahil kinailangan ko ng oras mo. At pangalawa, na-miss kita. Gustong lumambot ni Denise sa sinabi ng gwapong lalaki sa kanyang harapan. Kung noon siguro niya nalaman na may ganong nararamdaman sa kanya si Mark, ay baka agad siyang yumakap dito. Ngunit naging malino naman kasi sa kanya na hanggang dun lang yun pagkatapos siyang magising nang wala sa tabi niya si Mark. Ang tagal ko nang hinanap ka. Wala akong lead. Kahit sino sa resort noon, ayaw magsalita. Tapos malalaman ko ngayon may asawa ka na at mga anak. Mukhang walang ideyang lalaking to na itong ama ng quadruplets niya, kaya hindi na lamang niya itinama ang lalaki. Sa tagal kong naghanap sa'yo, muntik na nga akong mawala ng pag-asa eh. Kaya ngayong andito ka na, mag-uusap tayong dalawa sa ayaw at sa gusto mo. Nang mahimasmasan ng lalaki, ay agad siya nitong niyakap at paulit-ulit na humingi ng tawad. I'm sorry. I'm so sorry. Alam ko, hindi ko dapat ginugulong ganito ang buhay mo. Pero masisira na yata ako ng bait eh. Maisip ko lang na may iba ka ng lalaking kasama sa bahay. Pinaglalaruan niyo po ba ako? Alam ko naman sir na hindi pwedeng humigit pa sa gabing ng atensyon na binigyan niyo sa akin. Hindi niyo po ba natatandaan kung gaano ako kapangit noon? Nagtataka nga ako sa inyo kung bakit pinatulan niyo ako.
At sinong may sabi niyan sa'yo, ha? Wala namang kailangang magsabi sa akin nun, sir. Marunong akong lumugar. Isa pa po, alam ko naman na nangyari ng lahat ng yun. Dahil sa malaking pasasalamat niyo sa akin, wala nang ibang dahilan. Nangyari sa atin yun noon dahil gusto kita. At narinig ko sa mga kasama mo noon na gusto mo rin ako. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Na para bang hindi mo man lang maramdaman noon na gusto kita. Paano mangyayari yun, sir? Shh! Ayoko nang marinig mula sa bibig mo ang masalitang yan. Nagustuhan kita bilang ikaw. At hanggang ngayon gusto pa rin kita. Mula nung mangyari sa ating dalawa, hindi na kita nakalimutan. Mahiya ka naman sa asawa mo, sir. Asawa? Oo. Narinig niyo ako, sir. At wala akong balak maging kabit niyo kung yan ang gusto niyong ialok sa akin ngayon. Nagtaka na lang si Denise nang tumawa ng malakas si Mark. Ikaw? Gagawin kong kabit? Wala akong asawa, Denise. Isa pa, dinala kita rito para kumbinsihin kang maging akin. Sir, ano ba yung sinasabi ninyo? Hindi pa ba malinaw? I want to be with you. Wala akong pakalam kung may mga anak ka na. Sir, And stop calling me sir. Mark na lang itawag mo sa akin. Hindi na dapat kita iniwan sa hotel na yun eh. Kung hindi lang sana ako nagkaroon ng emergency sa opisina, isinama na sana kita sa bahay. Hindi ko naman kasi akalain na hindi kita maabutan sa trabaho mo eh. Kahit ang kaibigan mo, wala ring maisagot sa akin. si Trisha? If that's her name, then yes. Hindi ko na maalala eh. Basta ang naalala ko lang, bumalik ako sa vilang inuupahan ko nang matapos ang mga inaasikaso ko para makausap ka. Akala ko makikita pa kita ron. Pero sabi nila umalis ka na. Umalis ka raw nang walang paalam. Alam niya't ni Trisha na hindi ganun ang nangyari. Kaya mabilis siyang nagpaalam kay Mark. Ihati na kita. Hindi ako makakapayag na mawala ka sa paningin ko. Hindi na nga siya nakahindi pa dito. Ito naman talagang gusto niya, ang makasama si Mark. Bago sila makarating sa bahay nila ng mga anak niya, ay dumaan muna sila sa fast food. Bumili si Mark ng pasalubong sa mga bata. Nagulat pa nga si Trisha nang makita silang magkasama ni Mark. Iniwan niyang mga bata kasama si Mark, sa kanya hinila si Trisha papunta sa kwarto nito. Bakit ka nagsinungaling kay Mark? Napabuntong hininga si Trisha. Mukhang ayaw na rin itong magsinungaling, kaya hinarap na siya nito kasamang katotohanan na tinago niya ng matagal na panahon. Binayaran nila ako para wag magsalita at magsumbong kay Sir Mark na pinalayas ka nila sa resort at sinisante sa trabaho mo. Bumalik siya nun para sa'yo. At bakit hindi mo sinabi sa akin yan? Kasi lalo na nung nagbuntis ako sa 4. Anong dahilan mo ha, Trisha? Kasi ayokong madamay ka sa gulo ng buhay ni Sir Mark. Gulo? Anong ibig mong sabihin? Ngayon nagkita ulit kayo at may mga anak pa. Hindi malabong mangyaring bumalik ang mga nagtatangka sa buhay ni Sir. Teka nga, hindi kita maintindihan. Aksidente ko kasing narinig yung mga taong nagpaplanong patayin si Sir Mark nung gabing yon. Yung babaeng si Candy, napag-utusan lang din siya. May ibang taong gustong mawala si Sir. Hindi ko nakitang mukha ng lalaking yun pero sigurado ako sa narinig ko. Alam kong gustong-gusto mo si Sir Mark at malamang hindi ka aalis sa tabi niya kapag nalaman mo nanganganib ang buhay niya. Pero mayaman naman siya May pambayad siya sa bodyguard. Ikaw, at sanggol pa lang ang mga anak mo noon. Paano kung bumalik ka sa kanya at nadamay kayong mag-iina? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kaya ba umalis ka na doon? Oo, nagre-render na lang ako ng paalisin ka sa resort. Kaya hindi ko na lang din sinabi kay Sir Mark ang tungkol sa iyo Dahil gusto kong mapalayo ko sa kapahamakan. Kahit anong sabihin mo, hindi ko maintindihan kung bakit mo yung nagawa, Trisha. Nag-iiyakan na silang dalawa. Panahingi ng tawad ang kaibigan niya sa kanya. Samantalang ang quadruplets ay maraming tanong kay Mark sa baba. Boyfriend ka ba ni Mama? Tanong ni Diani. Gusto ko nga Hindi ba magagalit ang papa ninyo? May nakikita ka po bang lalaki dito na iba bukod kay Kuya Marcos? Papiloso pong tanong naman ni Dendra. Wala. Di wala pong asawang mama namin.
Baka naman po, galit ka pa rin sa amin eh. Marcos, hindi ako galit sa inyo. Nag-alala nga ako noon eh. Kasi delikado nun sa parting yun ng mall at may ginagawa pa. Muntik na nga kayong mahulugan ng kahoy eh. Mabuti na lang po dumating kayo, sir. Saka nakita ko po yung hikaw ni Mama. Mabuti na lang din at nakita ko kayo ron. Dahil nakita ko ulit ang mama ninyo. Kilala niyo po ba ang mama namin dati? Oo, kaibigan ko siya. Bakit po hindi kanya kinakwento sa amin? Dagdag tanong ni Daisy. Masyado kasing komplikado eh. Sige na. Kain lang kayo ng kain ha. Bukas magdadala ako ng iba. Ano bang favorite ninyo? Lahat ng sinabi ng mga bata ay tinandaan ni Mark ng mabuti. Mga bata, ang dami niyo naman yatang request. Sita ni Denise sa kanyang mga anak. Oh, andyan na pala kayo. Everything okay? Oo, usap tayo sa labas. Mabilis na patayo si Mark saka nagpaalam sa mga bata. Sa labas, sinabi niyang mga nalaman mula kay Trisha. I see. I'm aware about that. Isa rin yan sa dahilan kung bakit bigla na akong umalis sa tabi mo nun. Mayroon nga nagtatangka sa buhay ko. Dahil sa akin iniwan ng lolo kong Moonstar Mall. Kaya akong narinig man ni Trisha ang usapang yun. Nauunawaan ko kung bakit siya nagsisinungaling sa ating dalawa. Hindi pa rin ba nahuhuli hanggang ngayon ang may kagagawa ng pagtatangka sa'yo? Umiling si Mark. Hindi. Pero may lead na ako. At malakas din ang hinala kong si Lady M yun. Hindi mo siya asawa? Hell no. Ikaw ang gusto ko. Si Lady M ang pangalawa kong ina. Pangalawang asawa siya ni Dad. At ang tatay ko, na-aksidente din isang taon pa lang mula nang magpakasal silang dalawa. Dala ko nilang buhay na tagapagmana ng lolo ko. Sa tingin ko, siya ang may malaking makukuha kapag nawala ako. Kung ganon, kung may lead ka na pala, bakit hinaharap mo pa rin siya na parang wala kang alam? I had to play my cards well, Denise. Hindi rin basta pwede ako magpakulong ng tao ng walang matibay na ebidensya. Hinaplos ni Mark ang kaning pisngi. Hindi na kasi niya napigilang ipakita sa lalaki ang pag-aalala niya para dito. I know you're scared. Pero maniwala ka. Mas ligtas na akong kasama ngayon kesa noon. Hindi lang naman ako natatakot para sa iyo eh. Pati sa mga anak natin. Anak natin? Nagbunga ng quadruplets yung gabing yon. Sa sobrang saya ni Mark ay nayakap siya nito ng mahigpit. Kung ganun, mga anak ko sila? Hindi ba obvious? Marcos nga ang pangalan ng panganay mo eh. Tag-iisang minuto ang pagitan nila Marcos, Diani, at Deandra Tacy. Naiiyak na hinalikan siya ni Mark. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Quadruplets? Isang anak nga lang masaya na ako eh. 4 pa kaya? Thank you, Denise. Thank you. At pinakay mo sila at inalagaan. Babawi ako, okay? Tumango siya sa kahinayaan ng sariling yumakap sa lalaking mahal niya. Ang una't ang huli. Pangako ko, Denise. Aayusin ko ang problemang to para makasama ko na kayo ng mga bata. Sa ngayon, tamang dito muna kayo. Tamang malayo muna kayo sa akin. Pero wag malayong malayo ha. Ayoko nang mawala ka pa sa akin muli. Hinayaan niyang punasan ni Mark ang kanyang mga luha. Hihintayin ka namin ng mga anak mo. Baon ni Mark ang pangako nilang yun kaya pati ang puso ni Denise at panalangin ay binigay niya sa ama ng kanyang mga anak. Pinagpatuloy niyang pagmamanage sa kanyang cake shop. Binilinan siya ni Mark na huwag siyang magtitiwala sa kahit na sino. Kahit pa sa pinsan nitong si Henry. Kaya naman ang bisitahan siya ni Henry ng yon ay kaswal lang ang pakikitungo niya rito. Pwede ba kitang makausap? Pabungad ni Henry habang nagsasalansyan siya ng mga cakes na ginawa niya. Sir Henry, tungkol po ba to sa pwesto namin? Sige ho. Hindi. Tungkol kay Mark. Kay Mark? Ano pong tungkol sa kanya? Ikaw ba yung hinahanap niya? Hinahanap po? Hindi ko po kayo maintindihan. Pagmamaang-maangan niya. Nung nakarang araw kasi, di ba, nakita kitang kasama siya? Bakit kanya pinupuntahan dito? Tungkol lang po sa mga anak ko.
Napagsabihan po niya ako dahil sa pagpunta ng mga bata sa likod ng mall. Mukha namang naniwala si Henry sa sinabi niyang yun kaya nagpaalam na rin ito. Ganun ba? Oo, sige. Huwag na lang sanang maulit yung nangyaring yun. Babalik na ako sa construction site sa likod, ha? Sige po. Napansin agad ni Denise na parang may kakaiba nga kay Henry. At bilang babaeng may malakas na instinct, sigurado na siyang may alam si Henry sa mga pagbabanta sa buhay ni Mark. Kaya kung mapapahamak man ang kaning mga anak, mas mabuti na ngang wala munang makakalam sa koneksyon niya sa CEO ng Monster Mall. Kaya palihim sila kung mag-date ni Mark. Pupuntahan lamang siya nito kapag nakabihis na to ng kaswal na damit. Palagi ring nakareport kay Mark ang mga pagbisita ni Henry sa cake shop niya. Thank you sa mga ebidensyang to, Denise. May mga tao na din akong kumikilos para imbestigahan silang dalawa ni Lady M. Wala yun. Lahat ng pwede kong maitulong sa'yo, gagawin ko para lang maging ligtas ka na. Alam na ba ng mga bata? Inuunti-unti ko lang sabihin sa kanila. Huwag mo na silang isipin. Matatalino ang mga anak mo. Mauunawaan nilang lahat sa oras na sabihin na natin sa kanilang totoo. Matalino sila. Talikaw ang mama nila. Ginawaran naman siya ni Mark ng halik bago sila nagpatuloy sa pamamasyal sa isang street food alley malapit lamang sa bahay nila. Babawi ako kapag naayos ng lahat, ha. Gusto kitang dalhin sa mga lugar na espesyal, eh. Hindi ba espesyal tong kwek-kwek? Ang yaman mo tapos dito ako kumakain kasama ko. Siyempre, espesyal naman kahit saan basta kasama ka, eh. Pero ang ibig kong sabihin yung mga lugar na mahal. Sa laki ng sakripisyo mo para sa manak natin, kulang tong anli tuhog ng kwek-kwek, no? Wala na akong pakialam kung saan mo ako dalhin, Mark. Basta makasama ka namin ng mga bata, masaya na ako. Iyon lang naman ang pangarap nilang dalawa. Pero paano pa yun matutupad kung paghatid sa kanya ni Mark sa bahay, ay inabutan nilang best friend ng nagsisigaw sa tapat ng bahay nila. Diyos ko! Tulungan niyo kami! Kidnappers! May kumuha sa mga inahanak ko! Ano, Trisha? Denise ang mga bata. May pumasok na mga lalaki dito kanina. Tinutukan ako at sa pilitan nilang kinuha sila Marcos. Napamura si Mark, saka siya inutusang sumakay muli sa kotse. Agad tinawagan ni Mark ang sinasabi nitong mga investigador ng mga detective at miyembro ng isang pampribadong security agency. Nanginginig man ang mga kamay niya, ay hinawakan ni Mark yun para pakalmahin siya. Makikita natin ang mga anak natin, okay? Tumango siya ng tiwala sa sinabi ni Mark. Nasa gitna sila ng daan papunta sa opisina ng mga taong makakatulong sa kanila nang makatanggap si Denise ng text message. Galing yon sa isang hindi kilalang numero at inuutusan siyang bumaba sa sinasakyan ng kotse. Kung hindi, ay ang mga anak niyang mapapahamak. Bababa na ako. Malapit na tayo, Denise. Sasaktan nilang mga bata, Mark. Ibaba mo na ako, sabi eh. Dahil sa kanyang sigaw, huminto si Mark sa pagmamaneho. Saan kanya pinapapunta? May magdadala sa akin doon. Hindi ka pwedeng sumama. Napasuntok sa manibela at napamura si Mark. Sundin na lang natin sila. Please. Ayoko masaktan ng mga anak ko. Sige, pero hindi kita hahayang mapahamak. Kayo ng mga anak natin. Susundan ko kayo. Suotin mo to. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya sa takot, kaya si Mark nang nagsuot sa kanyang tracking device. Nakasunod kami sa iyo, okay? Huwag kang matakot. I'm sorry. Hindi ko alam kung paano nilalaman tungkol sa mga bata eh. Hindi mo to kasalanan, okay? Kasalanan to ng mga taong gusto kong saktan. Sisiguraduhin ko lang ligtas ang mga anak natin. Hihintayin ka namin doon. Hinalikan muna siya ni Mark. Mag-iingat ka. Ikaw din. I love you. Sinunod niyang gusto ng message sa kanya. Pagkababa niya ng sasakyan ni Mark, ay may kumuha sa kanyang pulang van. Doon siyang piniringan, saka kinuha sa kanya ang kanyang cellphone. Dinala siya ng mga taong kumuha sa kanya sa isang rest house. Hindi niya na alam kung nasaan na siya, pero bahagyang napanatag ang kanyang loob nang makita ang kanyang mga anak. Nag-iiyakan ng mga to nang lapitan niya. Mama! Mama! Si Deandra ang may pinakamalakas na iyak. At halatang-halatang nabubwisit na ang kumuha sa mga anak niya.
Hindi na nga siya nagulat nang makita si Henry doon. Patahimikin mo na yung bubwit na yan. Hindi po bubwit ang kapatid ko. Tao po kami. Matapang na sigaw ni Marcos. Kahit maging to ay naiiyak na rin. Andito na si Mama. Huwag nang umiyak. Pinakalma niyang kaning mga anak. Saka hinarap si Henry. Ano bang kailangan mo sa amin, ha? Yung katotohanan, Denise. Yun ang kailangan ko sa'yo. At saka yung buhay ng mga anak mo. Mga anak ninyo ni Mark. Walang hiya ka. Bakit kasamang mga anak ko dito, ha? Kung pinsan ka nga ni Mark, ibig sabihin mga pamangkin mo sila. Bakit mo ba ito ginagawa, ha? Sa tingin mo ba, may pakialam ako kung kadugo ko sila o hindi? Tanungin mo si Mark kung ganoon din ba ang turing niya sa akin. Pagkatapos niyang sumipsip sa lolo namin, para ipamana lamang sa kanyang lahat. Ginagawa mo to para lang sa pera? Nandadamay ka ng mga batang inosente dahil lang sa pera? Tanga ka ba, ha? Hindi lang perang gusto kong kunin kay Mark. Ang lahat, pati ang kapangyarihan niya sa kumpanya. Ang tagal ang tiniis ang nanay ko para lang makuha namin ang gusto namin. At hindi kayo at ng mga anak mo ang makikinabang dun. Wala naman kaming pakialam sa pera. Kung kakausapin mo si Mark, baka magkasundo pa kayo. Nagbunot na ng baril si Henry, kaya napayakap na siya sa kanyang mga anak. Anong usap? Nung nagmakaawa ang nanay ko sa daddy niya para kilalanin akong anak, nakinig ba siya? Anak ako ng tito ni Mark. Walang pakialam sa akin ng daddy niya kasi hindi naman ako sa kanya. Kaya wala din akong pakialam sa mga anak ninyo. Please, wag. Imbis na pakinggan siya, kinasa pa ni Henry ang hawak na baril. Pagdadasal na lang tanging nagawa ni Denise at parang narinig naman ng langit ang panalangin niya dahil biglang ang bumukas ang pinto. Doon nagsipasok ang mga pulis na kasama ni Mark para iligtas sila. Silang mag-ina ang agad na nilapitan ni Mark habang hinuhuli ang lahat ng tauhan ni Henry, kasama na ito. Ang akala niya talaga, katapusan na nilang 5. Panay ang hingi ng tawad sa kanila ni Mark hanggang sa madala na silang 5 nito sa sarili nitong bahay. Doon niya nalaman na anak na Lady M si Henry at sinadya ng mga tong pumasok sa buhay ng tatay ni Mark para unti-unting kunin ang pera ng mag-ama. Dahil anak sa labas ng lolo ni Mark ang tatay ni Henry, kaya hindi kinilalang apo si Henry. Doon nag-ugat ang galit nito kay Mark. Pagkamatay ng matandang Arevalo, ang tatay agad ni Mark naging target ni Lady M at ng anak nito. Ngunit sadyang matalino ang lolo ng mga anak niya dahil kasama sa wilang magiging anak ni Mark, kaya kinailangan ng Lady M at Henry maghintay na magkaanak si Mark. Hindi laso nang nakita mong nilagay ni Candy sa inumin ko. Balak ng magkaanak sa akin. Iyon ang utos sa kanya ni Henry para manipula ako. Mabuti na lang at nakita mo yun at nailigtas mo ako. Nakayakap lang si Mark sa kanya habang kinukwento ang mga yun. Kung hindi pala ako nakialam, si Candy ang nanay ng quadruplets. Wala akong balak magkaanak sa kanya. Hindi naman ako nag-iya sa kanya sa villa eh. Si Henry nagpakilala sa akin sa babaeng yun. Noon nakala ko talaga gusto niya lang ako makamove on sa ex ko. Hindi ko naman alam na ganun pala ang plano niya. Pinatay ng nanay niyang daddy ko at pinagtangkaan niya kayo ng mga anak natin. Kaya sisiguraduhin kong mabuburg sila sa kulungan. Masaya akong mapaparusahan na sila. Kaya nga pakasalan mo na ako. Oh, ang bilis mo naman yata, Mark. Marahang pinisilang binata ang tungki ng kaning ilong. Mabilis pa ba yun? 7 taong kitang hinanap eh. Naghintay ka ng 7 taon nang walang ibang babaeng umaligid sa'yo? Lahat ng sumubok tinanggihan ko. Hindi pa sana maniniwala siya nang iabot sa kanini Mark ang cellphone ito. Iyan lang ang teleponong meron ako. Tingnan mo kung may makikita kang naging karelasyon ko ng mga tao na hinahanap kita. Curious din siya, kaya naman tiningnan niya ang cellphone ito. At doon niya natagpuan ang mga nakaulitrato niya nung mataba pa siya at nagtatrabahong chambermaid sa isa ng Amanyara kung saan sila unang nagkakilala. Ikaw ang nagpipicture nito noon? Apparently. I am so attracted to you. Napansin na agad kita nung binati mo ako eh. Cute ang ngiti mo. Lalo na yung dimples mo. Grabe ka. Pati pa talaga tong naglalampaso ako. I'm sorry. Gusto ko talagang makita ka palagi.
Kaso dahil sa trabaho mo at sa trabaho ko, minsan lamang tayo magkikita nun. Kaya nga nang iligtas mo ako nun sa inumin mula kay Candy, nakakuha na ako ng pagkakataong mapalapit sa'yo. Hindi na ako nagdalong isip na iparamdam sa'yo kung gaano kita kagusto. Lahat pala ng pagpapalang pinadama sa kanya ni Mark noon ay dahil sa tunay nararamdaman ito sa kanya. Kaya naman kakalimutan niya nang iisipin niya noon na nagkamali lang si Mark na patulan siya. Alam ko noon pa man na gusto mo rin ako. Kaya bakit pa natin patatagalin to? Please, buuhin na natin ang pamilya natin. Ang pamilya ng mga anak natin. May kinuhang kung ano si Mark sa tokador at binigay yun sa kanya. Prepared ka ha? Anda rin ako sa baby number 5. Ikaw talaga? Palagi kang mainit. Sa'yo ko lang naman to nararamdaman eh. Makita lang kita, iba na ganun pakiramdam ko. Sigurado ka bang hindi mo ako ginayuma doon? Kinurot niya ang tagiliran ng lalaki. Aw! Hindi ako marunong nun, no? Biro lang. Ano? Pakasal na tayo bukas? Hindi pa nga ako pumapayag eh. Pagkasabi niya noon, doon lamang nila napansin ang quadruplex na kanina pa pala nanunood sa kanila. Mukhang hindi na rin naman nila kailangan pang ipaliwanag sa mga to ang lahat dahil narinig na ng mga batang katotohanan mula kay Henry. Mama, pakasalan niyo na po si Papa please. Ungot ng bunso nila na sinigundahan ng mga kapatid nito. Kaya wala na nga silang naging pagtutol. Gamit ang pera ni Mark, naging posibleng maayos ang lahat sa loob lamang ng 2 araw. Simple lang din naman ang kanilang garden wedding. Meron din naman siyang bridesmaid na mas malala pang iyak sa kanya habang hinahatid siya sa altar. Ingatan mo to ha. Napakalambot ng puso niyan, Diyos ko. Hindi ko talaga matatanggap na masasaktan kaibigan ko. Okay? Humihikbing sabi ni Trisha sa ama ng kanyang mga anak. Sumanudo lang si Mark sa kinuhang kamay niya mula kay Trisha. Sa wakas, natuloy na rin ang kasal na pangarap lang noon ni Denise. At habang ang kanyang puging CEO groom ay nangako sa kanya ng habang buhay sa harap ng Diyos at ng mga mahal nila sa buhay, hindi niya maiwasang mapaiyak at maisip ang nanay niya. Kung naroon ng sana to, ito ang pinakamagiging masaya sa lahat ng taong naroon. Dahil nakawala na siya sa pamilyang hindi siya mahal. At ngayon, nagsisimula na ng panibago kasama ang pamilya nilang dalawa ni Mark. At hindi lang ang pamilya nilang lumago, dahil sa kanyang sipag rin at galing sa pagbibake, ay mas lalong sumikat ang M3D's Cake Shop. Hindi na lang ngayon sa mall na bibilang mga cakes niya, kung hindi pati rin sa iba't ibang bansa. Grabe, ang galing ng marketing strategies mo. Ang dami-dami na naming orders. Sabi niya sa kanyang asawa habang minamasahe ang kanyang likod. Kaya nga tanggapin mo na yung alokong factory ng cake para naman mas bumilis ang production. Kapag napagod ang mga bakers mo, baka bigla na lamang silang gumawa ng onion. Nagkatawanan silang mag-asawa. Itong nasan tiyan ko ang parang gumagawa ng onion. Napakalilikot eh. Akin na, kakusapin ko. Tumikhi muna si Mark bago hinalikan ng tiyan at bumulong. Marthy, Idalia, huwag kayong masyadong malikot sa tiyan ng mama niyo, please. Pinagdikit pa ni Mark ang 2 kamay niya na para bang makikita ang kambal sa kanyang tiyan. Pagka nakapanganak ko na talaga si Marthy Talia, magpapatali na ako. Ah? Ayaw mo na? Give chance to others naman, asawa ko. Aba, pagkatapos ng quadruplex may kambal naman tayo ngayon. Blessing yan. Ikaw naman ang mamasahiin ko para pag-isipan mong mabuti yan. Pero kung ayaw mo na talagang mag-anak, igagalang kong desisyon mo. Hinalikan pa ni Mark ang kanyang noo. Hindi siya nagsisising pinakasalan niya to kahit wala naman silang porma na ligawan. Dahil araw-araw pinaparamdam sa kanya ni Mark ang tunay na kahulugan ng pag-ibig kahit sa maliliit na bagay na ginagawa nito para sa kanya at sa kanilang mga anak. Mas naging masigla at masayahan din ang 4 nilang anak nang malaman ng mga to na meron din silang tatay katulad ng ibang bata. Sige, after nitong kambale, isa na lang ha? Thank you. Thank you for completing me. Pangako, mas pagbubutihin ko pang pagiging asawa at ama. Halik sa no't labing ginawa ni Mark sa kanya. Ngunit alam niyang hindi lang basta pangako ang mga sinambit ng kanyang asawa dahil kalakip noon ang puso nito
na alam niyang walang ibang laman kundi siya at ng kanilang mga anak. Papa, huwag mo naman pong papakin si Mama. Kami naman po. Sinugod na nga sila ng mga anak nilang 9 na taong gulang na. Hindi pa rin kasi makatulog ang mga to nang hindi humahalik sa kanya. Pwede po dito na lang kami matulog. Malawak naman ang kama nilang mag-asawa, kaya mabilis pumayag si Mark. Kapag naisilang na niya sina Mort at Dahlia, alam niyang hindi na masyadong mapagtutunan ng pansin ang quadruplets, kaya habang kaya niya, ibubuhos niya pa rin ang atensyon sa mga to. Pantay-pantay na pagmamahal, yan ang ibibigay niya sa lahat ng kanilang anak dahil yun ang tinuro sa kanilang nanay niya at ang siyang natutunan niya kay Mark. Sa sobrang involved ng asawa niya sa buhay ng kanilang mga anak, hindi na rin niya maunawaan kung saan pa humuhugot ng oras si Mark para sa kanila. Ang tanging katwiran ni Mark, pagmamahal para sa pamilya nila ang tanging dahilan kung bakit madali para sa asawa niya ang bigyan ng mga anak nila ng pantay na pagmamahal. Mas lamang-lamang daw ang pagmamahal ito sa kanya dahil siyang nagbibigay katuparan sa nag-iisang pangarap ni Mark, ang isang malaki at masayang pamilya. Wakas. Lagi mo tandaan, hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang.